K-Trex, just K-Trex, and I just want to be showing you how did I do my makeup, my wedding makeup. And yeah, I am my personal artist on my own wedding. In this video, I'm gonna tell the story where did I met my husband and how did I did my makeup. Ito na guys, yung may makeup natin ay yung look ko nung wedding namin. Pakita ko sa inyo. Na ano ko lang siya, na-repost ko lang siya sa sa Instagram. Yan yung makeup look ko nung wedding namin. Where did I met my husband? So, na-meet ko yung husband ko guys through dating app. Nag-meet kami sa dating app, Single Elite or Elite Single. Ganito siya. I was the first message him. I think I sent him a smile emoji. Yun yung pagkakaalala ko. And from that moment, I think I was in Texas. I was in Texas, guys. I remember back in January 20. I think January 24 or January 23rd. Hindi pala ako naghahanap ng jowa that time, guys. Kasi hindi talaga ako naghahanap ng jowa. So, nag-meet kami sa doon ko siya nakita sa sa Single Elite. Way back 2023. They were available back then. But, yung Single Elite pala, guys, hindi siya for everyone. Parang dito lang siya. At maglalagay, ito pala, gumamit pala ako ng guys, na Maybelline na foundation. Di ba ang puti-puti na ng itsura ko? Pero itong ginawa ko guys, pinuti ko talaga yung itsura natin. Bonggang-bonggang puting-puti. So, yung pala guys, yung Single Elite, para lang siya dito sa US lang yun siya guys. So, hindi siya pang international. Kasi kapag pumasok ka doon sa website na yun, kailangan meron kang social security. Ginagamit lang ng social security pag dito ka sa US. So, yun guys. Ganun yung sistema niya. So, nagtatry lang naman ako nun guys. Talaga, honestly, I wasn't looking for a boyfriend. I was looking for someone to talk to back then. Yun yung nangyari sa akin guys. And, yeah, nag-usap kami guys after nung nag-send ako sa kanya ng emoji. In the next, I think I received, kasi nag-work ako nun guys he messaged me back, which is a long paragraph. So, binasa ko yung message niya guys. Tapos nung pagbabasa ko sa message niya, ang nakalagay doon, my name is this, I'm living in this place, my job is this, and blah blah blah. Ang dami niyang sinabi guys tungkol sa sarili niya. Emoji lang naman yung sinend ko sa kanya. Yun yung sabi niya sa akin. Sinabi niya lahat. So, sa paragraph na yun, parang feeling ko, kilala ko na siya. Sa lahat ng mga lalaki, syempre, aminin naman natin sa dating app, maraming lalaki ang mamimit mo doon. At yung asawa ko pala guys, siya lang yung first ever na na-meet ko in person. Never pa akong nag-date sa dating app, tapos imi-meet. Hindi ko pa nagawa yun. Naglakas loob lang ako dito sa taong to. Siya yung first at last, the person that I met from dating app, which is my husband right now. And ang nangyari guys, after noon, syempre nag-uusap-usap na kami. Tapos na-amaze ako sa kanya kasi siya lang yung lalaking nag-message sa akin ng ganun. Yung, alam mo yun, parang ang grabe, ang lahat na lang sinabi niya, di ba? Ako guys, na parang, ay, ang galing ng lalaking to. Para sa akin, parang gusto ko siya, feel ko lang, ganun. Tapos, nung unang-una kong kinlik yung picture niya doon, makikita mo kasi yung papangalan niya, yung itsura niya, yung edad niya, anong trabaho niya doon sa website na yun. So, nung kinlik ko siya guys, hindi siya maklik. Ay, hindi pala. Gusto ko siyang i-swipe left kasi feel ko ay parang hindi ko siya type. Ayaw ma-swipe left. So, sabi ko, itry ko na lang siyang i-message. So, pinindot ko yung name niya. Yun, lumabas. Tapos nag-message ako sa kanya. Doon lang ako na-intriga guys, na gusto ko siyang i-swipe left. Pero ayaw niyang matanggal sa screen. Nag-stay lang siya doon guys. So, parang feel ko lang, ba't nangyari yun? So, after, anong ilalagay ko? Naglagay ako ng
concealer. So, heavy makeup yung ginawa natin nung wedding. So, yun na guys, nangyari. Hindi pa kami nag-meet. Sabi niya sa akin, "Uy, I wanna trip you outside. Let's eat outside. Do you know any restaurant that you wanna go?" So, I said, "Siyempre si Inday." Sabi ni Inday, "Yeah! Let's date!" So, yun guys, hindi ko akalain na nakatira ako noon sa Texas, sa parents ko. Tapos siya, hindi ko alam na nakatira pala siya dito, Kansas. I was in Texas and he was here. Pero hindi pa siya nakatira dito sa bahay na to. Later on na namin to nabili. Akala ko ang lapit-lapit niya lang. 8 hours drive, guys. Hindi pala madali. Ang layo-layo niya sa akin. Pero gusto-gusto niya ako i-meet, guys. Pero hindi kami nag-meet agad. Marami pang nangyari. Siguro 4 months. After 4 months, syempre nag-uusap na kami, guys. Nag-usap-usap na kami. So, after ng 4 months na pag-uusap namin online, naglagay pala ako ng concealer, guys. So, after ng pag-uusap namin online, ayun, nagbalak na kami kasi yung trabaho ko, guys, night shift ako nung time na yun. Tapos, within a month, they would give you a 4 days off a month. Magkakaroon ako ng 4 days off. Sabi ko, baka pagkakataon ko na to, makita ko siya. Ang plano namin, nag-set na kami mag-meet dapat ng June, which is mag-Airbnb kami, guys. Kukuha siya ng Airbnb, mag-get to know each other kami for 1 week. Tapos, hindi na ako makapaghintay nun, guys, kasi nagkaroon ng time na mag-meet kami sa day off ko nga. Pero sinabi ko lang naman sa kanya, kung hindi ka sure, kung hindi ka payagan ng boss mo mag-off, edi sa June na lang tayo mag-meet. Pero guys, pumayag siya. Pagkasabi ko nun, bumili agad siya ng ticket, guys. Yung trabaho ko, ayan, back to my trabaho before, meron siyang 4 days off na ibibigay sa every employee. So sabi ko sa kanya, meron akong off ngayong month, which is that was May 2023. Tapos sabi ko sa kanya, kung available ka, pwede tayo mag-meet early bago tayo mag-meet ng 1 week. Kasi yung plan is June nga, di ba? Mag-Airbnb kami, kami Airbnb for 1 week. Gusto ko kasi i-meet siya muna bago namin gawin yun. Kasi parang feeling ko hindi siya formal na mag-stay kami sa isang bubong ng ganun kahaba for 1 week. Tapos hindi ko pa siya nami-meet. Parang natatakot ako nung time na yun. Pero alam ko sa sarili ko, mabait siya. So, sabi ko sa kanya, mag-meet na lang tayo ng May. Hindi naman sa hindi makapaghintay, guys. Gusto ko lang siya i-secure. Kasi nga, di ba, hindi mo naman alam. Kasi na-meet mo lang yun online. So, yun yung goal ko, guys. Hindi ko kinokorek kung ano yung nagawa ng ibang tao na na-meet nila sa online. But then again, this is my own opinion and this is my experience. So, yun ang nangyari, guys. Yun ang ginawa ko. Gusto ko siyang i-meet muna bago kami magstay sa isang place ng matagal. Kasi may choice ako nakatira ako sa lugar kung saan siya nakatira. So, I have a right, I have a choice to choose where we want and what to do, di ba? Kasi nakatira ako sa US nakatira din siya sa US. Pero hindi pa ako citizen nung time na yun. Naglagay ako ng ganito. Powder siya, para siyang pulbos. Pero ganyan yung brand niya. Pakita ko sa inyo ng ganyan. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. Yung gimbal natin, gumalaw na naman. So, after nun, guys, pumayag si Dudong. Pumayag naman siya. Mga kinabukasan, nag-book na siya kaagad ng ticket niya. So, pagkatapos nun, guys, na-shock ako.
Na-shock lang ako dahil binook niya yung ticket, di ba? Agad-agad niyang binook yung ticket. Airbnb din yung binook niya guys, pero sa ibang lugar. Yung Airbnb kasi na binook namin, maganda siyang Airbnb sa Texas. Yung pinili ko yung magandang Airbnb. Yung maganda talaga, mahal siya. First namin na nagkita, ibang place naman siya ng Airbnb. Pero safe naman siya, magandang place naman siya. And may mga kaibigan ako nun sa Texas guys, mga churchmate ko rin sila at hindi nila alam yun. Hindi din yun alam ng parents ko. But then again, mga nanonood, huwag niyo akong gayahin kasi delikado siya. Ginawa ko yun na huwag sabihin sa iba kasi gusto ko ma-witness sa sarili ko na tama ako. Kasi pag sinabi ko sa iba, tapos mali pala ako, hindi pala siya yung lalaking para sa akin. Kasi iwan ka lang sa ere. Alam mo yun, nakakahiya. For me, it's shame na ipagkalat na, uy, jowa ko to, ito siya, ito yung magiging asawa ko, bla bla bla, tapos hindi mangyari. Yung feeling na ganun, na hindi nangyari yung ini-expect mo, nakakahiya yun para sa akin. Para sa akin, nakakahiya yun siya sa mga taong pinagsabihan mo. So, mas maganda na lang na wag sabihin. So, yun ang ginawa ko. But then again, wag nyo akong gayahin. Kasi delikado nga siya. Naku, sa mga batang nanonood, wag nyo akong gagayahin kasi delikado siya. Nagdadrive na ako guys bago pa kami lumipat ng Texas, nagdadrive na talaga ako. So, yun, ang nangyari doon, pumunta ako sa airport. Maliit lang yung airport sa amin. Sa Bryan kami that time. Yan yung may pagka-orange. Yan yung ginamit ko. So, eyeshadow. Naglagay pala ako ng ng scotch tape para yung eyeshadow magpaganyan siya. Oh. Yung Airbnb pala na ibubuk dapat namin nung time na yun, nag-offer ako na babayaran ko yung kalahati tapos kalahati yung sa kanya. Pero hindi siya pumayag. Pumilit ako na magbigay ng kalahati pero hindi siya pumayag guys kasi gusto niya siya lang yung magbayad. Normal lang, okay lang naman yun guys. Gusto niyang bayaran kung ano yung pinag-date no. Normal lang naman yun. Nasa sa inyo naman yun kung papayag ka or gugustuhin mo. So that time, syempre may pera ako. May pangbayad ako nung time na yun. Hindi siya masyadong perfect but ganyan siya. Ganyan yung pagkalagay na. Tama ba yan? No, ganyan yan guys. Maglagay tayo ng eyebrows. So after nun guys, pumunta nga ako sa airport. Nandun ako sa airport. Kinakabahan ako nung time na yun guys. Kinakabahan ako na may halong saya sa puso at sa isip ko. Alam kong totoo siya. Siyempre nagbi-video call kami. Kilala ko siya. Nandun. Pero sa mga ganyang sistema kasi may mga pagkakataon na pwedeng hindi siya tunay kahit mag-video call kayo. Pero nung time na yun, nung nasa on my way sa airport, napifeel ko na mag-show up siya. Yan na yung eyebrows natin, guys. Hindi masyadong perfect pero I think perfect. I think na-mention ko to before. I'm using LA Colors. Dumating siya. Exactly, hindi siya na-delay. So, dumating talaga siya sa exact na oras na dadating siya sa Texas nung time na yun. May waiting area din naman sa taas, pero nag-wait ako sa baba. Doon ako nakaupo lang sa bench nila. Hinintay ko lang siya. Tapos nung nakita ko pa nga yung pagkalapag ng eroplano niya, nakikita ko kasi maliit lang kasi yung airport nila sa Texas. So nakikita ko kung kailan lalapag yung eroplano, nakikita mo dun sa ibaba. Sabi ko, siya na yun kasi ito yung oras na sabi niya, ganito dadating siya. So, alam ko na siya na yun. Tapos nag-message siya. Sabi niya, I'm here. Tapos kinakabahan ako, grabe yung kaba ko guys, hindi ko mapigilan. Tapos sabi ko na, wala, totoo na to, this is it. Tapos medyo matagal siya bumaba, ewan ko kung bakit. Nung pagkababa niya guys, akala ko doon siya bababa sa may hagdan. Kasi may hagdan doon, mayroon din silang elevator. Pero bumaba siya sa elevator. Alam nyo, yung pagkatingin ko sa elevator, tumugma
luma yung pagtingin ko sa elevator, bumukas yung elevator, tapos lumabas siya. Tapos sabi ko, ay siya yun. Kasi yung picture niya, at in person, talagang magkamukha. Siya talaga yun. Slow mo pa yung paglakad ko ng paglapit sa kanya. Tapos tumingin din siya sa akin ng matagal. Tapos siguro ina-expect niya rin na ako yun nung lumalapit sa kanya. Feel ko comfortable ako. Tapos doon na, lumabas na kami. Syempre, nag-drive na ako. May sarili akong car, so hindi na kami nag-rent ng car. Ako ang driver niya, guys. Kakaloka. Yung first met namin, ako yung driver niya. Nag-contour pala ako, guys. Lagay tayo ng contour. Pinapili niya ako kung anong gusto kong restaurant. Ganun. Tapos yung mga restaurant na pinapapili niya sa akin, magaganda. Alam mo yun, yung pang-date talaga. Tapos more on steak yung mga nandoon. Pwede na kami mag-check-in doon sa binook niyang Airbnb. Pagkatapos nun, guys, nanood kami ng movie. Laptop niya, wala pang adapter noon kasi yung TV ng bahay na yun, walang adapter. Kailangan namin pumunta sa Dollar General para bumili ng adapter. At maglalagay ako ng magnetic eyeliner. Ito siya, guys. Nabili ko yan siya sa... I got that from, I think, Ross. Lip tint pala yung ginamit ko, guys, ng wedding namin. Nili ko to siya sa Amazon. Yan yung lip tint. Dragon Ray. Tapos pagbuksan mo siya, guys, marami siya shade. Dalawa yung movie na pinanood namin, pero isa yung Megan, yung first Megan release, yun ang pinanood namin. Yung Megan 1, yun yung pinanood namin. Yung pinakauna-unang movie na napanood namin together. Kaya pala ako nito, yung parang shimmer. Nakapagpaalam pala ako sa parents ko noon. Pinayagan naman nila ako. Nangyari sa second day namin. Ito na yung second day na pabalik na siya ng Kansas. So, tapos na tayo, guys, sa ating look. Ganun yung look natin. Ang gusto kong gawin nung second day namin is kami, ice skating. Tapos, ako nung nagyaya sa kanya, tapos ako pa yung di marunong. Kakahiya. Nandun na ako sa gilid, guys. Meron kasi sa sa loob noon, meron silang hawakan kapag gusto mo mag-practice muna bago ka mag-skate. Pero hindi ako marunong, guys. Grabe, nakakaloka. Tapos hindi kami nagstay doon ng mahaba. Ulit na kami doon kasi hindi nga ako na-enjoy kasi hindi ako marunong. Gusto ko lang siya i-try. Yun lang yung purpose ko bakit gusto ko siyang gawin. Kumain kami sa breakfast doon sa lugar na yon, sa Brian. Kumain kami doon. Ang naalala ko pa, avocado toast yung kinuha ko. Kumala kami sa A&M, yun yung college. Sa college station naman sa Texas, yun yung pinakamalaking college university. Gumala kami doon sa loob ng campus kasi pwede naman pwedeng gumala doon mga outsider doon kasi malaking campus siya. Open siya sa lahat. So, pwede kang gumala-gala doon. So, after nun, guys, kailangan ko na siyang ihatid sa airport. So, kailangan ko na siyang ibalik. Maliit na lang yung oras namin, limited na lang yung oras namin. Tapos, nag-i-enjoy ako, guys. Nag-i-enjoy ako. Masaya ako nakasama siya nung araw na yun. Nang hinatid ko siya sa guys. Hala. Parang kailangan ko ng tissue dito. Tissue. Nung pauwi na siya, guys, yun yung araw na hinatid ko na siya, diba? Na nag-ano na kami, nagkapagpaalam na kami, bumaba na siya syempre bago siya bumaba, nag-usap muna kami sa car, hinintay muna namin yung flight niya bago siya pumasok sa airport kasi maliit lang yung airport. Nafe-feel ko yung lungkot. Ewan ko kung bakit. First day pa lang ng meeting namin noon, pero nung umalis na siya, guys. Second day na pala yun kasi second day nagstay siya doon para makilala nga ako. Sa second day lang yun, guys, ha. Nafe-feel ko yung lungkot nung paalis na siya kasi hindi ko na siya hinatid sa loob eh. Pagkababa niya ng car, doon ako humagulgol, as in grabe yung hagulgol ko. Humagulgol ako sa lungkot kasi wala na siya, alis na siya. Ayun na, guys, pagkatapos nun, tuloy-tuloy yung aming pag-uusap. May, June. Tsaka, diba? Second meet naman namin, guys. Yun na yung Airbnb. So, natuloy siya. Doon na kami nag-usap about kung pwede na kami magsama
Yun na yung mga pag-uusap namin na gusto kong sumama na sa kanya. At that moment, guys, gusto ko nang sumama sa kanya pabalik dito sa kanya. Dito sa Kansas, gusto kong sumama sa kanya. Pero that time kasi may trabaho ako, hindi pa tapos yung bill ko kasi meron akong sariling bill, binabayaran ko yung sa parents ko kasi I pay my own car insurance, I pay my own phone insurance. Di naman maganda na aalis ka, hindi mo pa tapos yun, di ba? Parang disrespect naman yun sa parents mo. So yun ang ginawa ko, tinapos ko muna yun, guys. So nag-decide ako na tatapusin ko yung trabaho ko hanggang October. So, June, July, August, September, October. So, 4 months of preparation yun. Pero, nag-meet kami ulit, guys. Yun na yung birthday ko. Hindi yun siya plano. Meet kami sa birthday ko. Hindi exactly birthday ko, pero September yun naalala ko. Pumunta naman kami sa Cheesecake Factory. Kami nag-celebrate ng birthday ko. Kaming dalawa lang. Hindi ko dinala yung parents ko. Kasi gusto ko, every time na pumupunta siya ng Texas, gusto ko may sarili kaming mundo. Gusto ko, meron kaming sarili, yung mag-date kami na kami lang dalawa kasi nakakapag-usap kami ng matagalan, yung heart-to-heart na talk, heart-to-heart talk. Gusto ko muna kilalanin pa siya ng mabuti. Fourth meet naman namin, guys, October na yun. Yun yung time na nag-decide na kami, nagsabi na ako sa kanya na sasama na ako sa kanya dito sa Kansas. At dun niya binili tong bahay na to, kung saan kami nakatira ngayon. So, nung nag-decide na ako na sasama na ako sa kanya, magsama na kami sa isang bubong, gusto ko kasi siyang makilala, guys. But then again, this is my personal opinion for myself that I applied. Gusto kong magsama muna kami. Sa second meet pala, na-meet niya yung parents ko, guys. Yun yung araw na pumunta kami doon sa Cheesecake Factory. Sa ibang city kasi siya, so kailangan pa namin mag-drive. At hindi siya natatakot, guys. Gustong-gusto niyang ma-meet yung parents ko. First meeting nga namin, yung gusto ko siyang ma-meet. Second meeting namin, yun na yung June. Yung nagstay kami sa isang Airbnb for the whole week. Third meeting namin, yung July. Pumunta ako July dito sa kanya. Nabili niya na yung bahay na to. So, binisita ko siya dito. Bumala kami. Pumunta kami ng mga museum. So, after noon, yun yung third. Yung fourth pala, yun yung birthday ko. Yun yung last, yung September. Yun yung fourth. Meet niya rin ulit yung parents ko. Yung first meet pala, second meet, yung na-meet niya yung parents ko. Third meet, yun yung pumunta ko dito nung July. Fourth meet, nung birthday ko, na pumunta pala kami sa Cheesecake Factory. Tapos na-meet niya rin yung parents ko. So, parang nag-camping lang kami doon. Tapos, pagka kinabukasan, pumunta kami ng Cheesecake Factory. Yung fifth na pagkikita namin, yun na yung sumama na ako sa kanya. Gusto kong makilala siya muna bago kami ikasal. Kahit hindi naman sobrang tagal, mga ano lang yun, guys, 1 year and 8 months lang yung pagsasama namin bago kami ikasal. So, medyo matagal-tagal din na pagkakakilala namin bago kami kinasal. Kasi lumipat ako dito 2023, tapos kinasal kami last year lang, 2025 ng January. So, first anniversary lang namin last month. Wedding anniversary lang namin last month ng January. So, yeah, guys, mahaba-haba na rin yung kwento natin ngayon. At sana nagustuhan nyo yung video. I hope you enjoyed the video. Please like if you like the video. Please subscribe if you enjoy it. I will see you in the next one. See you.